lahat. Ikaw ang paborito kong desisyon na pag napaligiran na. Parang feeling ko member ako nila, no? So, Judge Kat naman, ano naman masasabi mo? NDDU Generals, good evening. Medyo magkamukha ka? Please explain. SI! Hi, SI! No, kasi hindi ko makontain. Parang ang OA ko naman, parang ako yung nanay ni SI na proud, diba? Then fans, ito na nga ha, pasabog talaga ito si Ma'am Catherine, mga kasambreros. Nung pagpasok niya talagang talagang ang ganda ng kanyang outfit dito. Parang may similarity doon sa kanyang outfit doon sa may Christmas party nga nila, no, sa Araneta, mga kasambreros, nung December Christmas party ng ABS-CBN, mga kasambreros. So talagang grabe, no, sobrang kulit din, no. Pag Pilipinas Got Talent na, talagang marami akong inaabangan ng mga kakulitan ni Kuting, mga kasambreros, the box office queen. Kasi maliban sa outfit, maliban sa aura, iba kasi, no, yung yung mahal na mahal siya ng camera, mga kasambreros. And narinig mo nga si Ma'am Melay na parang nung time na gustong i-manifest ni Melay sana na mas maganda siya kay Catherine, pero parati siyang sobrang kalutran ito ng Ma'am Melay na nga. So alam niyo, dito siya, dito nanalo si Ma'am Melay, yung kanyang pagiging genuine, yung totoong tao, yung pagiging kalug niya talaga na normal, inborn, mga kasambreros, or innate na pagiging kalog niya. So dito talaga siya minahalang tao, at saka kumaga pa nanalo sa PBB, mga kasambreros. So yun, no, sabi ni Ma'am Catherine, kasi tinanong sila kung anong gusto nila i-manifest. Maliban pa ito, pala yung kay SI, mamaya na sobrang kulit din. So gusto i-manifest ni Ma'am Catherine na maging safety, no, kasi na sila, nasa loob na sila ng studio, kasi di ba nung nakaraan ay nasa labas sila. So siguro na pagplanuhan nila na mahirap, lalo muulan-ulan ngayon sa Maynila, ay nasa studio na sila, mga kasambreros. So yun, safety ng mga contestant, tapos experience yung na maging unforgettable sa mga contestants ang gabing ito, no, yung sabi niya kagabi. And then mamaya, no, may another set of semi-finalists na naman, mga kasambreros. So yun, no, magiging maganda, no, magiging beautiful night sa bawat isa, mga kasambreros. And yung sa NDDU Generals naman, yung pinakaunang niya, i-filter ko na lang, mga kasambreros, extra ko na lang po yung part niya, Ma'am Catherine. Sabi niya, kasi di ba yung sa may so parang sa NDDU Generals, yung sa time na magko-comment na sila, si Ma'am Melay ay grabe yung yung parang maiiyak na siya, na parang sabi niya gano'n, bago magsalita si Ma'am Catherine, sabi niya gano'n, kanya parang Catherine, parang gustong umiyak ni Ma'am Melay, kasi nga sabi niya, akala mo part ako, no, akala mo bidong siya. Yung taga Jensen nga rin si Ma'am Melay, di ba? So malapit lang dito yung Jensen sa amin, so mga malayo rin, 3 hours, pero nga Davao, Jensen, gano'n. So magkalapit lang, mga kasambreros. Pero sabi ni Ma'am Melay, parang sabi niya, parang akala mo part ako ng grupo, no, sabi nga. Sabi ni Ma'am Catherine, sobrang tontuwa siya kasi nga uy, ate. si Melay, di ba? Parang grabe yun, parang kulitan talaga nila. Parang nagtatrabaho ka, pero parang kapatid, parang tropa, parang wala lang, no? Ito yung enjoyment nila na nagtatrabaho sila, pero at the same time enjoy, no, kaya mahal na mahal nila ang trabaho nila, mga kasambreros. So yun, sobrang kulit din. Sobrang galing ng taga NDDU, yung mga NDDU Generals. Ang mapinsan ko dati, o isang pinsan ko taga NDDU dati, din siya graduate, mga Notre Dame, Notre Dame de Jangas University, kasi ang pangalan dati ng Jensen ay De Jangas, mga kasambreros. So yan po ang history niyan, kung kaya NDDU. So yun, no, magaling din, no, talagang university, magaling din ang mga, at saka matatalino ang mga estudyante dyan, mga kasambreros. Talagang nagbuhat ng sariling bangko dito, no, sa NDDU. And pero yan, sa next item natin, ito tatapusin ko itong kay Ma'am Catherine, mga kasambreros. Yung kay si SI dito, sobrang tawang-tawang ako dito. Kasi nga parang sabi nila Robby at saka ni Melay, parang pinapanood nila si Catherine, parang sa entire duration ng performance ni Ma'am SI,
parang nakatulala lang si Ma'am Catherine, parang ano lang sa mesa niya na parang focus na focus. Kasi nga sobrang hindi niya ma-contain, no, yung yung kanyang yung kanyang nararamdaman na nakita niya na sobrang galing ni SI na contestant. Palagay ko itong baka manalo ito mga sombreros. May tendency na may potential ang batang ito kasi magaling kumanta, magpiano, maggitara, rockstar, and so on mga sombreros. Tapos maganda ang boses. Tapos sabi ni Ma'am Catherine, sabi niya, parang OA ko naman siguro kapag ako yung pumalakpak tsaka parang nanay ako ni SI. Sobrang kulit talaga. So proud na proud ang parang proud na proud yung magulang, and then so on. So yun ang sinasabi ni Ma'am Catherine mga sombreros. And sabi nga niya kay SI, you were born for this, na parang sabi niya, tanong niya lang kay SI, ano pa yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, sabing ganon. Kasi marunong magaling kumanta, no? Magaling sa piano, magaling sa gitara, parang performer yung dating niya sa audience mga sombreros. So parang talaga siya, all in one siya, total package. So malamang sa malamang kapag marami pang boto nito, ito yung mananalo. Kasi talagang pagkanta, no? Kanta most of the time talagang yung singer yung nananalo sa PGT kasi magagamit nila sa industry. Magagamit nila yung talent ng mananalo mga customers. Well, kapag hindi naman manalo tapos may kukuha sa kanya na manager for example, ay yun, baka yun din ang mangyayari mga kasi may magano naman talaga na yung manage yung mga talent tapos pasisikatin and so on mga sombreros. So yun, and napakakulit na ng inyong box office queen dito. At saka pasabog talaga yung outfit ni Ma'am Catherine mga sombreros. Sobrang legit yung kanyang pagka Latina. And then kay Pops Alden tayo, sobrang busy ni Pops Alden. So nakita ko tong picture nila, may kayakap at saka hindi siya So akala ko dati si nung unang glance ko, akala ko si Ma'am Glenda De La Cruz, yung CEO ng Brilliant White Skin. So si Ma'am Jonah pala ito ng 98 degrees. So talagang akala ko magdidependahan ko na naman ito mga bashers na against sa Kathleen mga asos. Pero hindi, no, si Ate Jonah, parang ate niya na ito mga asos. Kaya wag po tayong wag tayong maging nega, no? Kasi si Ma'am Jonah ito, siguro si Ma'am Glenda, hindi niya ito gagantuhin mga sombreros. Kasi nga endorser din siya ni Ma'am Glenda ng Brilliant White Skin mga sombreros. So yun, kasama niya sa Mama Tin at saka si Laysam dun sa pa pala ito. Kakapost lang kasi ni Ma'am Jonah Viray or Jonalyn Viray mga sombreros, kung kaya ngayon lang din lumabas sa social media. And then ito ito muna. So yung set ng Stars on the Floor ay sobrang busy, no? Post kahapon ng isa sa mga staff or isa sa mga nandun mga sa shoot ng Stars on the Floor, no, na si Vail Navarro, no, Vail Navarro mga sombreros. So nakatag sina Ma'am Marian Rivera, sina Estrada Chelsea, Studio 24C. So ganun mga sombreros. So dito ko nalaman yung pangalan ni apelyido ni Sir Laysam na handler ni Sir Alden. Apelyido pa rin sa Sanshanko, no? Ngayon ko lang po nalaman. So yan, tapos si Zeus Collins na hashtag, part din pala ng Stars on the Floor, no? Kasi nga ay magaling itong sumayaw, no, hashtag. So maging part siya ng co-labanan ng mga artista. At kasama ito sila nakatag dito sa kanyang Instagram ay si Rojon Cruz, si JM River or Patrick Rocamora. So ito yung mga nakatag, tapos ayan, so nakatag. So yun yung mga siguro mga maging part ng labanan sa Stars on the Floor mga sombreros. So okay, last item natin ito, last item natin ito mga sombreros. Si Ma'am Chrysler mga sombreros na kapatid ni Ma'am Catherine, ate niya, ay kasama si Lexine, no? Parang nag-fun run sila kasama si Lexine. Ang laki na ni Lexine, no? Dati binubuhat-buhat pa ito ni Sir DJ mga sombreros. So yun, mother and daughter ang peg ng dalawang ito mga sombreros. So and then last item, sorry, ito na talaga yung pinaka last, yung binibihisan si Ma'am Catherine na pasabog niya talaga mga sombreros. Sobrang ganda. Para sa parang mga Korean actress na binibihisan na ganito mga sombreros. So yun, sobrang lupit ng inyong nandito si Sir John Valle.
at saka si Owen Sarmiento, at saka si Boop Yap, of course. Si Kimi Yap nandito rin, no? Tsaka si basta part ng kanyang glam team mga kasombrero, si Kimi Yap at saka si Boop Yap. Magkapatid yata ito sila. Alright, sino ang ating sa Kathleen items siya. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God, and Blessed Sunday po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros. Ang title natin, Peacemaker ka ba? Matthew 5 verse 9, Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. So general ito mga kasembreros sons and daughters of the living God. Napakaganda, no? Alam niyo po yung Matthew 5 verse 9, ay ito po yung sort of background po, ay part po ito, no, ng sermon or ng sinabi ni Jesus Christ sa Sermon on the Mount, na kung saan ay yung kanyang statement sa buong Beatitudes, no, part ito ng Beatitudes mga kasombreros, na parang sinimulan niya yung kanyang mga Beatitudes na blessed, na kung saan ang blessed dito, kung itatranslate natin sa Greek or sa wikang Griego, ay ibig sabihin po nito mga kasembreros ay full, no, punong-puno, tapos joyful well-being. So kung ikaw ay sasabing blessed, o alam mo pinagpala ka, no, ano na pala yun, parang may mga kalakip na like joyful, nandun yung kagalakan, nandun yung wholeness ba. Kasi ang tao, di ba, you complete me, no? You are the one, you are the missing piece of my heart. So parang ganun, ikaw yung bubuo sa pagkatao ko. May mga ganun, di ba? So ang blessed, kung kaya yung blessed na, pag sabihin ka, blessed, o blessed day, blessed Thursday, blessed Monday. So napakaganda at saka fulfilling pala nun mga asos. And kapag tinranslate nga natin sa Griego, ay ganun po siya, no? So dito, ang peacemaker po ay ginamit sa isa sa mga New Testament, no? Dito ay sa Colossians 1:20, sinasabi dito, for it was the Father's good pleasure for all the fullness to dwell in Him, and through Him to reconcile all things to Himself, having made peace through the blood of His cross. So ito po ay related sa peacemaker mga kasusor, sa salitang kapayapaan. And si Jesus Christ ay kung pa binigay niya ang kanyang kaisa-isang ang kanyang buhay mga kasembreros, para magkaroon po tayo ng kapayapaan, ng agreement, ng fullness, ng well-being, ng joy, at ng reconcile ba, no, ng peace between God and sinners. Kasi kung wala si Jesus Christ, no, kung hindi ginawa ni God the Father na ipadala ang kanyang kaisa-isang anak, wala po tayong peaceful agreement sa ating Panginoon. And when we can carry that message of peace to others, we are peacemakers. So bihira actually yung mga peacemakers, mga kasembreros, kasi nag-aayos ka ng gulo. So kapag ikaw ay nag-aayos ng gulo, maaaring ikaw ang madamay, no, di ba? May mga ganon mga kasembreros, lalo na kapag may mga barilan na. So talagang may tendency talaga na madamay ka mga kasembreros. And only children of God can bring peace, can bring the peace of knowing God to others. So bilang mga peacemakers po, iba kasi yung di ba, mga troublemakers tayo. Iba yung peace-loving ka, wala kang ginagawa para yung peacemaker talaga, you are doing some action. You are doing the steps mga kasembreros para magkaayos or magkabati ang iyong kaibigan. For example, or yung magulang mo, or yung katrabaho mo, or kahit na sino man dyan sa pamilya mga kasembreros. So a person must have a real relationship with God before he or she can help someone else know God. So tayo bilang mga parang kailangan mo ng totoong relasyon sa Panginoon bago ka makatulong sa iba na sila rin ay magkaroon ng knowledge, na magkaroon ng wisdom, at magkaroon ng tamang kaalaman sa Panginoon mga kasembreros. And those who witness for Christ, share their faith with their friends, and serve others in the name of Christ are the ambassadors for peace. This verse identifies. So that's also the same with Matthew chapter 10 verses 41 to 42 mga kasembreros. Kasi para tayong mga ilaw, di ba? So since tayong ilaw, tayo nagdadala ng peace, ng joy, ng patience, yung good attributes at good traits mga kasembreros sa iba. So you cannot say na kung ikaw ay anak ng Diyos kung pasagulero ka at saka lasenggo at saka miserable ang buhay mo mga kasembreros. So to be a peacemaker,
means more than simply avoiding conflict or quarreling. So, it involves actively working. So, gaya ng sabi ko kanina, hindi lamang siya yung simple na mag-avoid ka sa conflict or iiwas ka sa gulo. So, hindi lamang po yun ang peacemaker, mga kasunod. Sabi dito ay active ka talagang magtatrabaho or mag-act out, mga kasunod. It involves actively working to create peace in our homes, communities, and the world in general. So God calls us to be agents of peace, striving to resolve conflict and promote understanding. So ang verse na ito ay nagsished ng light sa atin kung ano talaga yung ibig sabihin ng ultimate peacemaker, mga kasus, na ang Diyos natin, yung pinakasukdulan. He's the most perfect. Kung kaya yung source natin ng peace na hindi nauubusan ay si Lord, mga kasembrero. So, maraming lessons tayong pwedeng matutunan dito sa Matthew chapter 5 verse 9, mga kasembrero. And pinakauna na nga rito, yung kahalagahan ng being proactive ba, ng pursuing peace na hindi siya pwedeng i-underestimate lamang. So, peace does not come easily. It requires our active participation. So, kasi di ba, pag nakakapanood ka ng gulo na kunwari nanay mo o kapatid mo or ng sino man dyan, so, talagang mag-involve ka talaga or mag-workout ka, no? Aawatin mo sila, mga kasamers. And ito nga yung challenge talaga. Kung kaya grabe rin yung pangako ng Panginoon dito sa mga peacemaker, na sabi niya dito na kapag tayo po ay na pinagpala ang mga peacemakers, for they shall be called sons of God. So, nagbigay siya ng authoritative na right or karapatan, mga kasamers, na tatawaging mga anak ng Diyos ang mga peacemaker. Kasi hindi biro wala na peacemaking bodies natin, yung mga pulis, no, mga kasundaluhan, yung mga organizations at saka yung mga advocacies nila ay talagang gumawa ng kapayapaan. So hindi biro yun, mga kasos, kasi kapag may mga weapons na involve ay talagang delikado, mga kasembrero. So being called children of God is an extraordinary honor. When we act as peacemakers, we align ourselves with God's heart and character. So kasi ang Diyos natin talagang ayaw niya ng gulo. Especially yung mga may gulo sa bahay. Pansin natin kapag magulo yan, wala dyan ang Holy Spirit ng Panginoon. Kasi ayaw ng Holy Spirit talaga ng Panginoon, mga kasambres, na tumira at manatili sa isang tahanan, sa isang parang parang ikaw na ayaw mo ng gulo, no? Miserable ang lugar. So ayaw mo, mga, that is why yung puso natin, kapag hindi yan nagpapalinis sa Panginoon, hindi dyan titira ang kanyang espiritu. Kasi nga, sino ba naman ang gustong tumira sa isang basurahan or sa isang hindi literal na basurahan, na yung madumi, yung marami kang inggit, marami kang yabang, marami kang hinanakit, marami kang puot, marami kang kung anong pinaglalagay sa puso natin. So the Holy Spirit of God cannot reside within our hearts, mga kasulas, kapag tayo po ay ganun po ang ating iniisip at saka nilalagay sa ating puso at isipan. So, in conclusion, Matthew 5:9 serves as a profound reminder of the role of peacemakers in our world. So, napakahalaga talaga, mga kasus, ng role ng peacemakers dito sa mundo natin. Imagine no, kapag nag-aaway yung anak mo, for example, tapos walang umaawat, walang nagpapabati, no? Parang magtatanim na ng sama ng loob. So, delikado. And alam niyo po, yung puot, mga kasembreros, yung konting galit, yung hindi magpapatawad, pag lumago yan ng lumago, mamunga, naku, magdudulot yan ng krimen minsan, kung kaya maraming pumapatay, kasi nga wala silang peace sa kanilang puso, wala silang peace sa kanilang isipan at buhay. So maraming mga tao na dahil sa galit, no, hindi nag-reconcile, hindi sila nagbati, mga kasembreros, ay nakakapatay, no, nagkakaroon ng inggit, nagkakaroon ng basta, no, miserable, mga kasembreros, ang walang peace sa buhay at sa isipan. So hindi madali ang maging peacemaker, yes, pero yung effort natin at saka ang pangako ng Panginoon ay nakaabang at the end of the line, mga kasembreros. Kumbaga pa, siya ang ating greatest rewarder. Kung kaya tinatawag tayo, right talaga, no? Tatawagan tayong sons of the living God. Alright, sinaman po in the meantime, nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name, our peacemaker, the ultimate source of peace, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.